Good morning, good morning, good morning everyone. Ayan, so napaka-ikling paliwanag lamang ito mga kaibigan. Kung talagang si VP Sara Duterte ay dapat na ma-impeach, bakit ang mga tao na sumusuporta nagpapahayag ng mga magagandang gawain ng mga Duterte ay talaga namang binibigyan ng leksyon para tumahimik? Una na po dyan, si Jay Sonsa. Si Jay Sonsa, para sa akin mga kaibigan, ay hindi naman po DDS o diehard fans ni Sara Duterte. Si Jay Sonsa po ay nagpapahayag lamang ng kanyang mga nalalaman ng katotohanan. In fact, yung kanyang mga inilalahad ay kitang-kita rin naman ng maraming Pilipino. Yung mga magagandang nagawa ng kanyang ama, yung mga nagawa rin po ni VP Sara mula nang siya ay maupo bilang mayor sa Davao City. So bakit ang mga katulad ni Jay Sonsa yung ikinukulong? Alam nyo naman po mga kaibigan, kung tutuusin, dapat ay pwede pong magdemanda si Jay Sonsa. Dahil wala pong kumbaga yung kanyang right to bail ay ipinagkait sa kanya ng ilang araw. 'Di ba? May bail po dapat 'yun, pero wala. And to the point na nagsorry pa nga po yung judge. At doon sa cyber libel o doon sa libel case na ipinail laban sa kanya, sino po yung nag-file doon? Hindi po pwedeng umaksyon ng NBI nang wala pong nagpa-file. Ang libel o cyber libel, mga kaibigan, ay hindi uusad kung wala pong nagre-reklamo o nagdedemanda. So ang question dyan, sino yung nagreklamo? Sino yung nagdemanda? Nung sinabi ni Jay Sonsa na mayroong karamdaman ang Pangulo, nasaktan ba ang ego ni PBBM? Napikon ba ito? May katotohanan ba ito? At para manahimik si Jay Sonsa, siya kaya ang nasa likod ng pagpapakulong sa kanya? 100% correct. Why? Dahil ang kasong ipinail laban sa kanya ay hindi umuusad kapag wala pong nagrereklamo. Okay? Pangalawa, may mga larawan din naman si Franco Mabanto ba yun? O basta yun, yung founder ng Peanut Gallery or PGMN. Napanood ko ang mga episodes ng PGMN. Maganda, mahusay, may diin, at talaga namang pakikinggan mo talaga kapag nagsalita na ang main host na si CJ Hero. 'Di ba? Mabigat kapag nagsalita, may impact kumbaga. May stage presence kung siya po ay nagtatanghal. No? Yan po ang PGMN. Kakaibang uri, kakaibang, ano yun? Alam niyo yun guys, yung pagdating sa broadcast media. And itong PGMN, kapag nag-report, may diin, may impact, may stage presence. Pakikinggan mo talaga. So bakit ang pinag-iinitan ngayon ay ang founder na si Franco Mabanta? Samantalang kaibigan din naman siya ng Pangulo at ni First Lady Liza Araneta Marcos. May larawan din naman sila ng mga Marcoses. Bakit yung picture lang nila ni Duterte yung ipinapakita ni Auntie Claire? How about this one?
Tignan nyo nga po yan. 'Di ba? So, pangalawa pa lamang po yan, guys. Kung ka-impeach si Vice President Sara Duterte, bakit umaalingasaw ang baho ng mga kongresista kung paano nila binaboy ang General Appropriations Act na napapanood, napapakinggan at talaga namang naobserbahan natin sa oral arguments na isinagawa ng Korte Suprema? Kung paano nila pinaglaruan yung unprogrammed funds, paano inirelease ng DBM ang pondo ng bayan. Natungayan natin kung paano naghanap ng maisasagot hanggang sa hirap na sumagot ang Solicitor General na si Darlene Berberabe. Kahit anong gawin po niyang pagliligtas sa Pangulo bilang mastermind sa anomalyang ginawa, pambababoy na ginawa sa General Appropriations Act, ay nagsusumigaw naman po yung mga provisions na talaga namang ang magsasabi po talaga ay ang batas. Yes, may kinalaman ang executive head ng bansa. Kagaya na lamang ng pagpapalabas ng pondo. Sabi po ni Solgen Darlene Berberabe, yung mga pondo na yan, ang unprogram na yan, pwede na pong ilabas yan ng Department of Budget and Management. Na tila baga, idinidiin na po yung dating DBM Secretary na si Dr. Amenah Pangandaman. Diba? Gusto niya pong isisi, ilipat na ang sisi kay Amenah Pangandaman. At pwede na raw po itong mag-release. Co-equal na raw ito. 'Di ba? Co-equal na raw ito, no? May nakasulat doon sa provision na kinakailangan ng consent, kinakailangan ng approval ng Pangulo. So, paano mo maililigtas yung Pangulo na siya pala yung mastermind? Kung ka-impeach si Vice President Sara Duterte, bakit yung mga tao na talaga namang nagsisiwalat ng kalokohan ng kanyang mga kalaban, talaga namang pinag-iinitan? So, ito po ang inyong tatandaan. Okay? Ito po, no? Tingnan nyo po ito. Obserbahan nyo ito. Ano bang party ni Kiko Barsaga when he announced the corruption in the Congress? Di ba NUP? And galit na galit sa kanya si Puno. Tinanggal siya. Ngayon, ang nakikita natin, yung mga congressmen, mga independent congressmen, at yung mga congressmen na pumirma before the impeachment of the Vice President Sara Duterte, mag-iisip na yan. Kasi alam nilang babalikan sila ni VP Sara. So their goal now is dapat ma-impeach si VP Sara. Kasi kung hindi, lagot sila. Okay? Ganito po yan ang mangyayari. At the end of the day, ang mga nagsusulong po ng impeachment ay ang mga dilawan and pinklawan. Alam ng kanilang mga kalaban, alam po yan ng mga DDS, congressmen, alam po yan ng mga ibang party na kapag ang dilawan ang naupo, kahit sila ay hindi po makakaupo. No, hindi po sila mabibigyan ng kahit anong posisyon sa Senado man o sa Kongreso o maging sa mga opisina po, no, within the executive branch. Kaya hindi yan basta-basta pipirma ngayon to impeach the Vice President Sara Duterte. Ang kailangan po ng pirma, 1/3 or 106 congressmen should sign the impeachment complaint.